Faith, pananampalataya. Madalas nating marinig yan, pero alam mo bang hindi lang siya basta paniniwala? Ayon sa Bible at sa science, ang pananampalataya ay isang puwersa na kayang baguhin ang utak mo at pati na rin ang direksyon ng buhay mo. Sabi sa Hebrews 11:1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa science, tinatawag yang perception shaping reality. Pero sa Biblia, faith ang tawag dyan. May isang konsepto sa neuroscience na tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin, kaya ng utak mong magbago, depende sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kaya sabi ni Jesus, if you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. Hindi lang yun metaphor, ayun ay scientific truth. Ang pananampalataya ay parang code na nire-reprogram ang utak mo para mag-focus sa possibility, hindi sa limitation. Faith doesn't mean wala ka ng takot. Ang tunay na pananampalataya, umaaksyon kahit may takot. Sabi sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Ayon naman sa psychology, yan ang tinatawag na self-efficacy. Ang paniniwalang kaya mo bago pa man ito mangyari. At gaya ng sinabi ni Rocky Balboa, it's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Yan ang faith in motion. Hindi lang basta dasal, kundi pagpapatuloy kahit ilang beses ka nang nadapa. May mga pag-aaral na nagsasabing mas mabilis gumaling, mas kalmado at mas positibo sa buhay ang mga taong may pananampalataya. Bakit? Kasi kapag naniniwala ka na may purpose si Lord kahit sa pain mo, nagbabago rin ang katawan mo, pati hormones at mindset mo. Faith transforms waiting into preparation, fear into courage, and pain into purpose. Faith is not magic. It's alignment with truth. Hindi ito basta wishful thinking. Ito ay tiwala na kahit hindi mo makita, may ginagawa ang Diyos. So tanong ko, ano ang mas pinalalakas mo? Ang takot mo o ang pananampalataya mo? If this inspired you, don't forget to like, share, and subscribe for more Bible meets science content.